March 2013, inabangan ng buong mundo ang pag-anunsyo sa bagong Santo Papa matapos magbitiw sa pwesto si Pope Benedict XVI. Umabot ng 2 araw ang paghihintay bago bumuga ang puting usok mula sa chimney ng Vatican. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Senyales na may nailuklok ng bagong Santo Papa. Isa sa mga unang ginawa ni Pope Francis bilang Santo Papa ay ang paghugas at paghalik sa mga paa ng mga preso. Hindi rin nag-alinlangan ang Santo Papa na yakapin ang mga taong may karamdaman at sakit. Dahil dito, binansagan siyang People's Pope. Maganda yung laman ng kanyang puso at ng kanyang isipan na ang lahat ay welcome, hindi lang mga Katoliko o Kristiyano, kundi pati na yung mga non-believers nga, pati mga atheists. Pebrero nang maging laman ng balita ang lagay ng kalusugan ni Pope Francis. Halos 1 buwan siyang nasa ospital. At nitong Marso, nakauwi na siya sa kanyang tahanan sa Vatican. April 20, Easter Sunday, humarap sa publiko ang Santo Papa. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Ang pag-iikot ng Santo Papa sa St. Peter's Square noong Linggo. Huling sulyap na pala ng mundo sa tinaguriang People's Pope. It is with profound sadness I must announce the death of our Holy Father Francis. Marami ang dalamhati. Kabilang na ang Pilipinas na may mahigit 80 milyong Katoliko. Our Lolo Kiko was a true father to us and has continued to show his love for the Philippines. There's really nothing like a Filipino welcome. Ramdam na ramdam, napakainit, ang saya. Talagang Pilipino, pati mga madre sumasayaw na rito. Sinundan ng buong puwersa ng GMA News and Public Affairs noon ang pagbisita dito sa bansa ni Pope Francis noong January 2015. Sinalubong siya ng napakaraming Pilipino. Pero ang isa talaga sa masasabing may pambihirang pagkakataon na malapitan at mayakap ang Santo Papa ay ang batang si Mark Balberos. Ay, si Popo! Sigawan ng mga tao, tingnan mo. Ay, si Popo! Sus, nasilip lang sa bintana. Oh, ayan na nga. Talaga naman. Bukas na yung pintuan. Ayan, ang kanyang pagbaba. Oh, no! Uy! Ay, ang swerte ng mga kapulot. Ito na yung mga abandonadong bata. Ito na yung mga bata. Touching moment din yung paghandog sa kanya ng bulaklak nung 2 batang napili. Mga abandonadong bata ito, si Lani Ortilio at si Mark Angelo. Masaya po kasi po, nayakap ko na po siya. 10 taong gulang pa lang si Mark noon. Gagayahin ko po siya, tutulong sa kapwa-tao. Makalipas ang mahigit 1 dekada,
Natunto ng Reporter's Notebook si Mark. Nag-bless ka pa. Tama ba? Humalik po sa singsing niya. Humalik sa singsing niya. Grabe, no? Nakakilabot naman yung moment na yun. Anong pakiramdam no? Mayakap mo ang Santo Papa? Once in a lifetime lang yun, sir. Napakagaan ng loob ko nung nayakap ko siya. Na-realize ko na napakaswerte ko palang tao na na sa dami-daming bata sa orphanage, ako yung napili. Ang naging dasal daw ni Mark nang makaharap ang Santo Papa, muli silang magkasama ng kanyang ina. At nang maipalabas daw siya sa telebisyon, muli silang nagkita ng kanyang ina. Nung nasalubong ko siya, nag-pray ako, sana bumalik yung nanay ko, sana magkabuo kami pamilya. Natupad naman po siya. Nagkabuo kami, bumalik yung nanay namin sa amin. Sobrang pasasalamat ko din po sa Tuloy Foundation na naging way sila kung ba't kami nagkabuo po. Mula sa Villamor Air Base, nagtungo sa Apostolic Nunciature sa Maynila si Pope Francis, kung saan siya nanirahan habang nasa bansa noon. Matamis na ngiti at walang humpay na pagkaway ang ibinigay ni Pope Francis sa mga Pilipinong nag-abang sa kanyang pagdating. Ramdam na ramdam po ang pag-uumapaw ng kasiyahan ng ating mga kababayan na ilang oras na nag-abang. Ayan o si Pope, kumakaway po rito. Ito na po yung pinaka-last spot. Bago siya makarating sa Sa loob ng 5 araw, bumisita siya sa iba't ibang lugar sa Maynila. Kabilang na ang Malacanang. Sinalubong na po ni Pangulong Noynoy Aquino ang ating mahal na Santo Papa. Ayun, may baby! Nagpa-bless. Abay, ang swerte naman itong bata nito. Ladies and gentlemen, His Holiness Pope Francis. Mensahe ni Pope Francis doon, nalabanan ng korupsyon, alang-alang sa mga pinakamahihirap sa lipunan. I hope that these prophetic psalms will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. Makasaysayan ang pagbisita ni Pope Francis sa ating bansa noong January 15 hanggang January 19 noong 2015. Lahat ng mga nakakausap namin talagang sinasabi na hindi raw nila may paliwanag kung ano yung kanilang nararamdaman nung kanilang matanaw ang Santo Papa. Pero paano pa kaya kung talaga namang katabi mo na mismo si Pope Francis? Tulad ni retired Rear Admiral Raul Obando na siya ang naging close-in ni Pope Francis sa kanyang pagbisita rito. Ano yung naramdaman ninyo, sir, nung nalaman nyo na kayo yung magiging close-in ni Santo Papa? Unang pumasok sa isip ko, hirap na trabaho ito. Oh, I'm sure. Di medyo may takot din yung pagbantay ninyo dahil mahilig siyang lumapit sa tao. Correct, yes. In our advanced coordination with the security ng Vatican, they were telling us na sabi nila, ayaw ni Pope yung security na nagtutulak ng tao. Yung pinapalayo mo yung mga lumalapit sa kanya. Ayaw niya. Yes, nagagalit siya. Paano binantayan si Santo Papa kung hindi mo pwedeng, hindi mo naman makakapkapan lahat ng lalapit sa kanya to make sure that the Pope is safe? Yun na yun. Magdadasal ka na lang. Before the Pope, si Obama was dumating. So, we also handle the security. Mas madali sila i-secure kaysa sa Pope. Dahil? Kasi lahat ng tao lalapit, kunwari kay Obama, nakasulat yung kung sino yun eh. And cleared na sila ng security. They cannot just come close. But Pope Francis? Pope Francis is different. Sa kuha ng convoy ng Santo Papa noon, makikita si Admiral Obando na nakasabit sa Pope Mobile at patuloy na nagmamasid sa hindi na mabilang na mga tao.
Ito Pag-ikot, ka, sir. yun. Yes. Yan. Yung That's nasa you. kanan. Yung Nasa kanan. nakasabit. Hindi ba nakakangalay din? Hirap din. Hirap din. Kung anong biyahe ni Santo Papa, basically, Ganun din. yun din ang biyahe mo. Yes. Ang daming tao talaga niyan, sir, alam mo. Ito, Ayan, sir. nakasabit pa rin ako. Oo nga. You felt lucky. Hindi lang lucky, blessed. Hanggang ngayon, pinakaiingatan ni Admiral Ubando ang mga rosaryo at ilang litrato kasamang Santo Papa. Ito yung may signature siya dito sa may white na yan. Maliit talaga Yes, ang signature niya. That's his signature. Yes, that. Para ang nakalagay lang, sir, his name. Ganyan yan. Did something change in you because naging close in ka nito? Naging mapagdasal. You were with a holy person for 5 days. Holiness niya ang na-absorb ko. Yung favorite memory mo? Our trip back to Tacloban. Because of the typhoon, I think signal number 2 na sa Tacloban that time eh. Pero nag-take off kami, smooth. Parang smooth weather ang take off. Pero isa sa talagang sinadya ng Santo Papa sa Pilipinas ang Tacloban City at Palo Leyte, mga lugar na pinakanasalanta ng Bagyong Yolanda noong 2013.